kaibigan, sa totoo lang, ang wish ko kay PRRD, yung talagang mag-rest na lang siya kasi marami na rin naman siyang nagawa sa bayan eh. Sa totoo lang. Yung bang mag-travel-travel na lang siya, and then mag-enjoy na lang siya sa buhay niya, wag na lang muna siyang pumasok sa politika. At kung maaari, wag na lang niyang pakialaman ang present administration. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, si President Bongbong Marcos sa panahon ni PRRD, full support siya kay PRRD. Never, not even once, hindi talaga siya bumanat kay PRRD. Puro suporta ang ginawa ng ating presidente. Sana naman, sa panahon ngayon ni PBBM, ganun din sana ang gawin ni PRRD. Sana naman suportahan din niya ang ating presidente. At huwag na lang palaging banat ng banat. Diba? Kasi nakakaano na rin mga kaibigan eh. Although supporter ako talaga ni PRRD, pinaglaban ko talaga siya noon, pero ngayon hindi ko na rin talaga nagugustuhan yung mga lumalabas sa kanyang bibig. No? So, sorry po sa mga Duterte, mga PRRD supporters sorry po, pero hindi ko na talaga nagugustuhan itong mga statement niya, no? Mga kaibigan, dito po sa stand ni PRRD sa West Philippine Sea, hindi ko rin talaga nagugustuhan, no? Ito statement niya noong September 4, ang sabi niya, I humbly told President Xi Jinping, we are not a party in this large conflict between you and the United States. Dito pa lang sa salitang humbly, mga kaibigan, hindi ko na nagustuhan to. The word humbly, I humbly told President Xi Jinping. Mga kaibigan, nagpapaka-humble siya, nagpapakababa siya sa isang Chinese president na komunista. Mga kaibigan, ang mga Pilipino, may dugong bayani tayo, mga kaibigan. Meron tayong dugong bayani. Matatapang tayo. Hindi tayo dapat yumukod sa kung sino mga komunista, kung sino mang tao, kung sinong Poncio Pilato, kahit mas malaki pa silang bansa sa atin. Ang Pilipino ay may dugong bayani. Hindi tayo dapat yumuyukod. Pero sa sinasabi niya, I humbly told President Xi Jinping, we are not a party in this large conflict between you and the United States. Dito pa lang sa salitang humbly, hindi ko na nagustuhan. Parang masyado niyang pinapaliit, pinapababa ang ating lahi, ang Pilipinas. No? And then while we are allied with the US, it does not go beyond starting a war with another country. I would like to say that as if I were a president, I would not allow my country to be embroiled in a war that is not our own making and in which we have no interest. We have a national interest to protect our own. Mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin na ina-assert mo ang iyong karapatan sa West Philippine Sea ay makikipag-away ka na. Hindi ganun. Ang gusto lang dito ng presidente natin ay talagang kunin yung kung ano yung sa atin, yung karapatan natin. Kasi atin naman yan eh. In the first place, mga kaibigan, nanalo tayo 2016. Diba? Tayo yung panalo. At yung China, sila ay butata sila mga kaibigan. Ang sabi ng arbitral ruling, mga kaibigan, na atin yan. So, wala silang magagawa dyan. Diba? Pero sa mga statement ni PRRD ay talagang parang binabaliwala niya mga kaibigan, no? So sabi pa niya, hindi naman kami nakikipag-away sa inyo. We are just a very small republic in the Southeast Asia. And we have not to go around bannering any claims. Or we are not claiming any territory. Or we do not have the interest to participate in this kind of dispute. We do not need it. Mga kaibigan, hindi ko gusto itong sinabi ni PRRD. Biruin mo mga kaibigan minamaliit niya ang sambayan ng Filipino. Sabi niya, we are just a very small republic in Southeast Asia. Mga kaibigan, walang malaki na nakakapuwing. Maliit man tayo, maliit man ang Pilipinas. Pero mga kaibigan, sa maraming bagay nangunguna tayo, lalo na sa panahon ni President Marcos Sr. Mga kaibigan, hindi pwedeng ikaw ang presidente pagkatapos kita nyo ikaw ang presidente. Pagkatapos, i-represent mo ang Pilipinas na para bang napakaliit. Hindi ganito ang gusto kong presidente. Tapos ang sabi pa niya dito, small republic daw tayo at hindi daw tayo nagki-claim. We are not claiming any territory. Mga kaibigan, mali siya doon. Dahil kiniklaim natin ang mga territory, lalo na yung nasa sprat list. In the time of President Marcos, di ba naglabas siya ng presidential decree na inaangkin natin, tayo yung unang nag-angkin dyan sa mga territory ng Pag-asa Island. Di ba? Sa sprat list, mga kaibigan.
Pagkatapos ngayon, sasabihin niya, we are not claiming any territory. Mga kaibigan, mali yun dahil kiniklaim natin ang mga territory na yan dahil yan ay atin at yan ay nai-award na sa atin noong 2016 arbitrary ruling. So atin yan, kiniklaim natin yan. So mga kaibigan, eto ba ang pakikipagkaibigan sa China? Para maging kaibigan mo ang China, kailangan ibigay mo kung ano ang sayo? Parang bahay ko to, no? O sige, magkaibigan tayo. Halika dito, pumasok ka. Pagtapos kainin mo yung mga nasa rep. Tapos, pumasok ka na rin sa kwarto, matulog ka sa kama ko, tapos aalis muna ako. Ikaw muna, bahala sa bahay ko. And then, kapag maya-maya, kapag sobrang at home na yung kapitbahay mo, ikaw na talaga, pinalayas ka na talaga. Hindi ka na makabalik sa teritoryo mo, hindi ka na makabalik sa bahay mo. Mga kaibigan, so, hindi ko nagugustuhan ang mga napakaraming statement ngayon na binibigay ni PRRD. Kaya eto, talagang sinasabi ko na rin mga kaibigan, papakatotoo na ako. Kasi talagang hindi ko na talaga nagugustuhan. At yung sinasabi niya, we do not have the interest to participate in this kind of dispute. Mga kaibigan, maling-mali yan dahil ang ating presidente ngayon, Bongbong Marcos, ay talagang ipaglalaban niya ang ating teritoryo kahit ano pa man ang mangyari. Diba? So, ano tong sinasabi niya na we are not claiming any territory? Mga kaibigan, di ito fake news, nanggaling to sa SMNI. Alam niyo ba, maraming mga video ngayon ni PRRD sa SMNI na binura na nga ng SMNI . Mabuti na lang nai-screenshot. Ayan So hindi ito fake news, ha? Sabi niya, we are not claiming any territory or we do not have the interest to participate in this kind of dispute. Para lang i-please niya si President Xi Jinping, mga kaibigan. Ano pa? Sabi pa niya dito, mga kaibigan, hindi daw siya lucky, I'm not a lucky of China. At ang sabi niya, Xi Jinping must be there for us to be safe. Ano na yan, PRRD? Ano na nangyari sa'yo? Ano na po ang nangyari sa'yo, PRRD? Bakit mo po sinabi na kailangan si Xi Jinping na andyan para tayo ay maging safe? Mga kaibigan, sa panahon na, kita niyo mga kaibigan, na noon pa, sa Spanish time pa lang, kaya nating ipagtanggol ang sarili natin. Diba? Lumalaban tayo kahit ang gamit natin gulok lang, no? Yung gulok. At saka yung mga kahoy na mga kawayan, lumalaban ang Pilipino, matapang tayo. Meron tayong lahing bayani. Mga bayani po ang mga Pilipino, mga kaibigan. Hindi tayo duwag. So bakit sasabihin ng presidente natin, former President Xi Jinping must be there for us to be safe? Must. Ginamit niya ang must. Kailangan daw. Kailangan andyan daw si Xi Jinping para maging safe tayo. Mga kaibigan, nabuhay tayo kahit wala yung China. Kahit wala yung presidente ng China, nabuhay tayo, naging safe tayo dito. Hindi natin kailangan na andyan si Xi Jinping. Andyan siya pagkatapos ang mga mangingisda natin hindi makapangisda. Mga kaibigan, even in the time of PRRD, binubuli ng madalas ang ating Coast Guard. Pero anong sabi? Anong nilalabas na statement? Hindi naman daw hindi naman daw nasaktan, kesyo ganto-ganto. O di ba pinagtatanggol ang China kahit binubuli na ang Philippine Coast Guard natin at ang mga mangingisda. At ang masama pa, hindi nila nilalabas sa media. Walang transparency. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, andyan na very transparent, mga kaibigan. Kapag once may ginawa ang China, nilalabas agad yan. Kaya anong nangyayari? Aware din ang mga international community at nakikita ng international community kung ano ang ginagawa ng China sa Pilipinas. At dahil dito, pati yung mga ibang bansa nagkakaroon ng sympathy sa atin, sa Pilipinas. At nagbibigay sila ng statement, condemnation, condemning China for bullying the Philippines. At dahil dito, mga kaibigan, nakakakuha tayo ng mga kakampi natin sa iba-ibang mga bansa, hindi lang dito sa Southeast Asia, maging sa Europe, sa ano-ano mga panig ng daigdig, nakakakuha tayo ng kakampi. Kasi nga, very transparent na tayo ngayon sa panahon ni PBBM. Kahit napakaliit lang ng ginawa ng China, nilalabas agad sa social media. Pero sa panahon ni PRRD, pinagtatakpan. Pag may ginawa ang China, anong sinasabi sa mga Coast Guard? Huwag nyo nang ilabas ito. Kasi kaibigan natin ang China.
I don't want to hurt the feelings of Xi Jinping. Huwag nating nailabas yan. Mga kaibigan, walang transparency. Diba? Kasi nga ayaw ng Pangulo, PRRD, na ma-hurt yung feelings ni Xi Jinping ng China. Ano naman yung feelings natin mga kaibigan? Yung feelings sa mga mangingisda na hindi makapangisda dyan sa West Philippine Sea dahil pinipigilan ng China. Guys, in the time of PRRD, sobra ang pakikipagkaibigan niya, pakikipag-best friend niya sa China. Pero, naging maayos ba yung resupply mission? Hindi. Pinipigilan pa rin. Naging maayos ba? Nakapangisda ba ng sobrang malaya ang ating mga mangingisda? Hindi. Dumarating pa rin yung time, nakikipaghabulan yung mga mangingisda, nakikipaghabulan yung mga Coast Guard sa Chinese militia, Chinese Coast Guard. Wala. Kinaibigan na niya at lahat. Ibinigay na niya yung territory natin. O sige, mangisda kayo dito. Wala naman kaming dito eh. Hindi kami nagki-claim yan. Basta pabayaan mo lang yung mga mga fisherman namin na makapangisda. Ibinigay na. Pero pinagbabawalan pa tayo sa sarili nating territory. So nakita ito ng presidente natin ay hindi effective. Hindi effective yung pakikipagkaibigan, pakikipag-best friend dito sa China. Although hindi naman nakikipag-away ang presidente natin. Pero tama lang ang ginagawa ng presidente natin na talagang ina-assert niya ang ating karapatan sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Kaya ang masasabi ko dito, sino ba talaga ang strong president? Sino ba talaga ang hindi natatakot, ang may kamay na bakal? Mga kaibigan, I'm sorry to say. Pero sa mga sinasabi ni PRRD, masasabi ko, siya ay naduduwag. Matapang lang siya sa mga adik na mga masasabi nating yung small player. Pero kahit sa mga adik na mga big time, wala siyang sinabi, mga kaibigan. Nakita niyo yung Silim, yung Chinese? Di ba mga kaibigan, malaking malaking drug lord yun, big fish yun, mga kaibigan. Nakita niyo yung video na hinuli siya, di ba? Hinuli siya yung Silim. Tapos mga kaibigan, ano na nangyari? Nakalabas, nakalaya. Paano nakalabas yun? Paano nakalaya yun? Hinuli na nga nila, di ba? Paano? Alam na natin kung bakit, di ba? So, ano pang sabi dito mga kaibigan? Xi Jinping must be there for us to be safe. Yan ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tanungin siya sa usapin sa West Philippine Sea sa isang programa ng SMNI. Kwento niya, nakiusap siya sa presidente ng China na hayaan ang mga mangingisdang Pilipinong makapangisda sa West Philippine Sea. Bagay na pinagbibigyan naman aniya ng China. Mga kaibigan, hindi tayo dapat makiusap sa China. Bakit ka makikiusap na mangisda sa teritoryo mismo na sakop ng iyong EEZ? Bakit mo kailangang makiusap? Doon sa mga naging action noon ni PRRD, kaya ang China ay masyadong lumaki ang ulo. Biro mo? Una, I humbly. Statement niya, I humbly. Pinapababa niya, mga kaibigan, ang kanyang sarili. Masyado siyang nagpapaka-humble pagkausap niya si Xi Jinping. Hindi niya masabi ng diretsahan ang dapat sabihin. Unlike kay PBBM, mga kaibigan, Unlike kay PBBM, kita niyo naman yung sinabi ni PBBM doon sa UN. Mga kaibigan, kaharap ang Vice President ng Amerika, kaharap ang mataas na opisyal ng China, kaharap si Anwar Ibrahim, kaharap yung mga leaders, no? Mga leaders ng ASEAN, mga kaibigan. ASEAN pala. Kaharap yung mga iba-ibang leader, mga kaibigan, sinabi ni PBBM, derechahan, walang preno. Yun ang matapang. Di ba? Talagang sinasabi niya, sa amin ito, may word pa siya na sinabi na medyo malalim, na matindi, mga kaibigan, na siguro nasaktan doon ang China. Di ba? Kita niyo, mga kaibigan, o pagdating sa tapang, masasabi ko, no, after President Marcos Sr., President Bongbong Marcos is the bravest, pinakamatapang na presidente pagkatapos ni President Marcos Sr. Wala na akong nakikitang matapang pa, kundi si President Bongbong Marcos, ang pinakamatapang na presidente.
No? So mga kaibigan, ito ayan no, nakiusap siya sa presidente ng China na hayaan na mangisda ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, kung ikaw ay matapang na presidente, hindi ka makikiusap. Alam mo, dapat ang sinabi ni PRRD, sa ayaw mo man at sa gusto, mangingisda ang aming mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea dahil yan ay aming territory. Ganun dapat. Straight. Diba? Sabihin niya ng tahasan na sa ayaw niyo man at sa gusto, mangingisda ang aming mga mangingisda diyan dahil yan ay sa amin. Ganun dapat ang sinabi ni PRRD at hindi yung sinasabi niya na ay humbly, no? Na talagang pinapababa niya ang lahing Pilipino. Mga kaibigan, ang tingin sa atin ng China, parang tayo napakaliit natin no? Kasi dahil dito, masyadong lumaki ang ulo nila. Plus ngayon pa mga kaibigan, ang daming mga pro-China, mga matatawag natin na mga mouthpiece ng China. Yan sinasas, di ba? Mga mouthpiece ng China yan. Na palaging kung magtanggol sa China, ganun-ganun na lang, parang mga hindi Pilipino. And then, andito pa mga kaibigan, nagalit si PRRD sa Amerika. Sabi niya, I do not trust the Americans. And maybe the Americans ayaw rin nila ako. Well, in the sense, it's good. I do not like you. You do not like me. It's a mutual feeling. So let us remain that way. Mga kaibigan, galit na galit siya sa Amerika. Pero nung panahon ng Marawi Siege, humingi siya ng tulong sa Amerika, mga kaibigan. Di ba? Nung panahon ng Marawi Siege, sino ang tumulong sa atin? Ang China ba? Ang Amerika ang tumulong sa atin. Humingi siya ng backup sa Amerika para talagang masawata na yung mga terorista. Di ba? So mga kaibigan, hindi na pwedeng i-discredit yung Amerika kasi ang Amerika marami din ginawa sa Pilipinas. At ano pang sabi niya, narinig ko sa SMNI. Binigyan daw tayo ng tulay ng China, binigyan daw tayo ng Binondo Bridge, ang ganda raw. So tuwan-tuwa na si PRRD doon, no? Maganda naman talaga yung Binondo Bridge Okay naman sa akin yun, maganda talaga. Pero the fact na ibibigay mo yung teritoryo mo para lang sa Binondo Bridge. Mga kaibigan, hindi ganun Mali iyon. At isa pa mga kaibigan, kung nagbigay man sa atin ng Binondo Bridge ang China, marami naman tayong naitulong sa China. Sa totoo lang. Mga kaibigan, sa totoo lang, mas malaki ang naitulong ng Pilipinas sa China kaysa yung China sa Pilipinas. Mga kaibigan, yung ginawa nga lang nila sa isla natin, kung kukwentahin yan mga kaibigan, wala pa sa kalingkingan sa dinonate nila na vaccine at wala pa sa kalingkingan diyan sa ibinigay nila na Binondo Bridge. At pinagkukuha pa nila yung mga corals natin, everything, mga kaibigan, wala pa sa kalingkingan, napakakatiting. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, mas marami tayong naibigay sa China kaysa sa China na naibigay sa atin. Real talk lang tayo mga kababayan. Pero ang nakakano lang kasi dito, marami na talagang naniniwala. Mind conditioning. Kinokondisyon niya ang mind ng mga Pilipino na ibigay na lang natin yan. Kasi dagat lang naman yan. Wala naman dyang isla, dagat lang yan. No? At hindi natin kaya yan. Papel lang naman yan Lukutin mo lang daw, tapos itapon mo, wala na yan. Hindi papel yon. Kahit lukusin mo man yung papel na yan, andyan pa rin yan, yung arbitral ruling na yan, na katotohanan na ang West Philippine Sea ay sa atin. Under yan ang ating EEZ, Exclusive Economic Zone. Bakit mo ipamimigay ang iyong Exclusive Economic Zone? Ano na ang mangyari sa mga future generations natin? Baka mamaya wala na tayong makaing isda. Ang mga isda natin puro na lang angkat-angkat sa China. Mga kaibigan, kung ikaw ay isang presidente, ipagtatanggol mo ang teritoryo natin dahil yan ang nakalagay sa ating constitution. Isang mandato ng presidente, na ipagtanggol ang teritoryo ng kanyang bansa. Huwag titiklop sa kahit sino mang bansa, kahit malaki man silang bansa, mga kaibigan. Huwag titiklop at huwag matatakot na gigirahin tayo. Dahil sabi ko nga sa iyo, in the first place, walang lakas ng loob ang China na girahin ang Pilipinas. Sa ngayon, even
In the year 2028, walang lakas ang China, nagirahin tayo. Alam niyo ba kung bakit mga kaibigan? Di ba lagi ko tong sinasabi sa vlog ko? Kasi ang China mga kaibigan, meron silang aim. Ang aim nila maging number one, no? Maging number one sila sa buong mundo. Hindi lang sa military power, kundi sa ekonomiya. Kapag nagkipaggera sila ngayon sa Pilipinas, mga kaibigan, patay sila. Alam nyo na, ang Pilipinas maraming alay. At sinasabi nga, no, talagang ang yung pangako ng Amerika na once na merong umatake sa Pilipinas ay yan na yung ating mutual defense agreement na talagang ipagtatanggol tayo ng Amerika. At hindi lang yan. Andyan pa, magbibigay ng suporta ang Australia, ang Japan at lahat ng ating mga alay. Mga kaibigan, pag pinagtulungan ang China, pag napulbos ang China, mawawala na yung ambisyon nila na maging number one economy of the world. Kaya ang China, takot yan mga kaibigan. Huwag kayong maniniwala, nagigirahin tayo niyan sa ngayon, takot yan kasi hindi pa nila na-achieve yung aim nila na maging number one economy of the world. Number 2 pa lang sila ngayon, di ba? Amerika, number 1, number 2 pa lang sila. Pagdating sa military power, mas malakas pa rin ang Amerika. May mga nagsasabi, mas malakas ang China. Pero mga kaibigan, ang totoo, mas malakas ang Amerika. I-search nyo yan. So mga kaibigan, huwag tayong duwag. Patuloy natin na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Ang sabi ko nga mga kaibigan no? Kung merong mag-aaya sa akin, punta tayo sa West Philippine Sea, mag-jet ski tayo doon, maglagay tayo ng bandila ng Pilipinas. Mga kaibigan, may magyaya lang sa akin. Sasama talaga ako. Mga kaibigan, sa totoo lang, ganun ako katapang, no? Maliit lang akong tao, pero mga kaibigan, hindi ako uurong. Ganyan ako katapang. So, ayun yung sinasabi ko, bilang isang presidente, mga kaibigan, dapat wag nating maliitin yung lahi natin dahil tayo ay may mga dugong bayani. Hindi umuurong ang ating mga bayani noon kahit ang hawak nila ay gulok lang. Kontra doon sa mga makabagong armas ng mga kalaban, ng mga Spaniards, kung ano-ano pa. Kaibigan, pagdating dito, no? Mas matalino tayo. Mga kaibigan, alam niyo ba yung military power ng China? Di ba? Pinapakita nila sa mga videos nila na sobrang dami ng kanilang mga military, no? Mga sundalo, sobrang dami. And then pinapakita nila mga kaibigan na ang lalaki ng kanilang mga missile, ang dami nilang mga kagamitan na pang distraction sa mga kalaban nila. Mga kaibigan, alam niyo ba? That is propaganda. Pinapakita talaga nila yan in the world para mga kaibigan, ma-intimidate yung mga bansa at wala nang bansa na lalaban sa kanila pero that is propaganda. Alam niyo ba kung bakit? Oo, ando na tayo. Marami talaga silang mga kagamitan na mga makabago at talagang advanced. Pero mga kaibigan, pagdating sa kanilang mga sundalo, mga kaibigan, isang pitik lang dyan ng ranger natin, tumbay ang sundalo nila. Sa totoo lang mga kaibigan, walang panama ang China sa mga sundalo ng Pilipinas. Isang pitik lang sa kanila. Tumbayan. Kasi yung kanilang mga sundalo mga kaibigan, lalantoy-lantoy yan. Parang mga gulay. Sa totoo lang, wala yan. Hindi sila nakaranas ng mga training ng mga sundalo natin na sobra talaga ang training natin dito. Na talagang grabe. Ang China mga kaibigan, hindi yan makakalaban sa Pilipinas. Kung mano-mano, wala yan. Kita nyo nga mga kaibigan nung nagkaroon ng battle noon, sa lumang panahon, battle of yung sa Korean, sa China, North Korean, nung sinasakop ng mga komunista. O kita nyo mga kaibigan, sino ang pinadala, di ba? Pinadala ang 1,000 ng mga Pilipino. 1,000 lang ng mga Pilipino. O ano nangyari mga kaibigan? Yung mga kalaban ng mga Pilipino, ang dami, di ba? Kung na-recall nyo yung video na yon, no, mga kaibigan, Battle of yung tong ba yun sa South Korea or yung South Korea nga. So mga kaibigan, makikita nyo doon, 1,000 lang yung mga Pilipino. Ilan yung kinalaban nila? Sobrang dami. Kumbaga kung titingnan natin, hindi siya match kasi sobrang kaunti ng mga sundalo natin at sobrang dami ng mga kalaban. Pero ano nangyari? Patay lahat ng kalaban. Ganun katindi ang mga sundalo natin. Magagaling ang sundalo natin mga kaibigan. Kaya ang China, yung ginagawa nila is propaganda. Diba? Kikita nyo, pinapakita nila sa buong mundo. Ang dami nilang sundalo, ang dami nilang mga kagamitan. Pero mga kaibigan, ito sabihin ko sa inyo, yung lahat ba ng yun, alam kung paano gamitin ang mga kagamitan na yan?
At yung mga sundalo nila, kung ilalaban yan sa ground, no, sa mga Pilipino, na mga sundalo, ay patayan. Kasi mga kaibigan, mas bihasa, mas trained ang ating mga sundalo. Kaya hindi nila kakayanin ang sundalo natin. 'Di ba? Totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang tayo. Kaya ang ginagawa na lang ng China ay maglabas ng mga propaganda. Ang China ay isang magaling na propagandista para i-intimidate ang kalaban. Kita na nangyari kay President Duterte. Na-intimidate siya, 'di ba? Kasi nakikita niya sa mga video, sa mga ang China, ang laki ng kanilang military power. Na-intimidate si President Duterte. Ayaw na niyang i-assert yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Ibibigay na lang. Basta payagan lang tayo mangisda, ibibigay na lang niya. Basta wag na tayong gigirahin ng China. 'Di ba? Pero sabi ko nga mga kaibigan, balikan niyo ako after 2028, balikan niyo ako kung nagsisinungaling ako. Mga kaibigan, kahit i-assert natin ang karapatan natin sa West Philippine Sea at magtapang-tapangan ang presidente natin, hindi tayo gagalawin ng China. Hindi tayo gigirahin ng China. Ang Pangulo natin matalino yan. Alam din niya yan, mga kaibigan. Alam niyan. Yung mga sinasabi natin yan, hindi tayo gigirahin ng China. Dahil sa maraming bagay. Bukod pa doon sa sinasabi ko mga kaibigan, marami pang mga reasons kung bakit hindi tayo magigera ng China basta-basta. At isang reason dyan mga kaibigan, salamat nag-reconnect. So, isa pang reason mga kaibigan, bakit hindi tayo basta-basta magigera ng China? Mga kaibigan, matalino ang presidente natin. Pinapalibutan na niya ng EDCA, yung ating mga isla. Yun ang reason kung bakit ang ating presidente ay pumayag na sa EDCA na madagdagan. Kasi, ang EDCA lang ang makakasagot para ma-intimidate ang China. Kita nyo ngayon, di ba? Nakikita nyo? Hindi basta-basta makagalaw ang China na ito magtatayo dito, ito sasakupin dito. Mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit galit na galit ang China sa EDCA. Kasi hindi sila makakilos, hindi sila makagalaw. Kasi nga ang gusto nila sakupin itong parte na to, itong parte na to. Kasi para silang ginagapang nila ang Pilipinas unti-unti hanggang sa magugulat na lang tayo mga kaibigan, nasa loob na sila ng teritoryo natin. Andito na sa lupa mismo. Kung sa dagat lang sila, darating ang araw na sa lupa na rin sila o baka sila na ang mag-manage ng Pilipinas. Kasi ginagapang nila tayo mga kaibigan unti-unti . Pero matalino ang presidente natin. Nakita niya, magbabago ako ng strategy kasi hindi naging effective yung strategy ni Tatay Digong. Kaya yan ang ginawa ng presidente natin. Naiintindihan ko siya kung bakit pinarami ang EDCA. Bakit siya pumayag? Kasi dahil dito sa EDCA na to, kaya ang China ay hindi basta-basta makagalaw. Nakita niyo, galit na galit ang China. O anong ginagawa? Binabayaran ngayon yung mga mouthpiece dito sa Pilipinas. Tirahin nyo yung EDCA, tirahin nyo yung EDCA. Tirahin nyo yung Pangulo kasi naglagay ng EDCA. Di ba? Kaya kita nyo, synchronize yung mga mouthpiece ng China dito. Tinitira nila ang EDCA. Yan talaga ang kanilang number one tinitira. Kasi nga, yan ang number one na ayaw ng China. Di ba? Make sense mga kaibigan? Gets nyo? Kaya galit na galit si Xi Jinping ang China. Galit na galit sa EDCA. Dahil ito ay malaking hadlang para sakupin nila ang bansang Pilipinas. Pero hindi ito nakikita ng mga pro-China. Hindi yan nakikita, hindi yan na-analyze ng mga mouthpiece ng China. Pero nakikita ko yan mga kaibigan. No? Common sense lang naman . Hindi mo na kailangang maging matalino, hindi mo na kailangang maging political analyst or maging expert ka sa foreign diplomacy or whatsoever. Hindi na kailangan na maging eksperto ka. Common sense lang. Kita nyo mga kaibigan, tingnan nyo ito mula nung nilagay yung mga EDCA na yan, meron ba kayong nabalitaan na, nakapagtayo na ng ganito dito? Diba? Wala. Pero, mga kaibigan, nung mga panahon, kaya nga din mga kaibigan siguro, ngayon, naintindihan ko na ngayon mga kaibigan, kung bakit si Pinoy ay pinayagan din niya yung EDCA na yan. Dahil 'di ba sa panahon ni Pinoy nagka-problema ng ganyan. Pero sa panahon lang ni Pinoy mga kaibigan, ang mali kasi ni Pinoy, hindi siya
hindi niya hindi niya nilabas, no, yung mga naging problema sa West Philippine Sea. Hindi niya nilabas, and even sumuporta pa sila doon sa pagpapatayo ng artificial island. Kasi nga 'di ba, si Paquito Ochoa, executive secretary niya, binibenta yung mga bundok ng Dolomites natin doon sa China para itambak doon, para maging artificial island, no, panggawa ng artificial island. So alam naman natin mga kaibigan, kapag ang executive secretary ang gumawa niyan, ay basbas yan ng Pangulo. Baka nga hatian pa sila hati pa sila doon, 50%, di ba? 50, 50 kay Pinoy, 50 kay Ochoa. Kasi pumayag siya, mga kaibigan. So, pero ang maganda lang nun, mga kaibigan, nagkaroon na tayo ng EDCA. At eto nga, ito ay isang malaking hadlang sa mga Chinese para gawin yung kanilang pagsakop sa West Philippine Sea.